Ang nangyari, meron ng bypass yan. Hindi dapat binabalatan yung sensor ng speed sensor ng mga Yamaha. Yon guys, magandang tanghali sa inyo, JP Motors. Meron tayo ngayong ginagawa na Aerox version 2. Ang problema na ito, hindi gumagana yung speedometer sensor, pero non-ABS siya. Okay? Ngayon, bago na yung ECU niya, bumili siya second hand. Eto, yung second hand niya na ECU. And then, check natin yung ISC niya kung umiikot. Ngayon, babaklasin natin yung ISC. Yon, binabaklasan natin yung upuan, nabaklasan natin yung upuan. Ito ngayon yung ISC guys ha. Ito yung throttle body. Yan, throttle body yan. Ito ngayon yung TPS. Ito yung nasa ibabaw, yan yung ISC. Ito nasa ilalim, TPS. Yan. So, babaklasin natin itong tornilyo na to. Yan, isa sa mga challenging dito guys, yung pagpaklas ng tornilyo na yun. Yan, hindi pwedeng dapat higpitan yan. Yung saktong higpit lang kasi meron na siyang lock eh. Ito yung pinaka-lock nyo. Nakakapit dun sa tornilyo. Yan. So natanggalan natin siya. I-check natin ngayon kung iikot yung ISC. Dapat umikot yung ISC kapag natin yung susi. Pag natin yung susi, iikot ng 2 beses or magkakalibrate yung ISC. Okay, yan. Sige. After natin may kabit yung battery, yun nga hindi umiikot yung ISC. Ibig sabihin may problema sa wire or sa ECU ng motor. Next move natin, check natin point to point yung harness, dulo to dulo, para makita natin kung merong continuity. And then check na natin yung ECU. Guys, sa mga ganitong diagnosing, kailangan kumuha kayo ng may alam na sa mga motor ng FI. Hindi din basta-basta yung mga ganitong trabaho. Yan guys, update dito sa ginagawa natin ng Aerox version 2. Ayan. Umaandar na yan ha, umaandar na. O ngayon, paikutin namin itong speedometer. O James, paikutin natin para magana? Magana. Gumagana. Okay na rin yung minor niya. Ito yung minor niya. Ayan yung minor niya. Check engine. Check engine lang pero di-delete namin yan. Wala kaming ginawang bypass. Ang ginawa lang namin, nagpalit kami ng maayos na speed sensor. So, umorder na kami ng speed sensor para dito. Inaantay na lang namin yung delivery. Ngayon, ito ang tips ko. Wag po kayong magpuputol dito at ikakabit yun sa 12 volts na charger. Hindi po pwede yun. Nire-regulate po ng ECU yung kuryente na nanggagaling or yung pinagkukunan ng ISC at saka speed sensor. Yan. Ayan, okay na yung motor ni sir. Mga sir, pinalitan natin yung speed sensor ni sir. Ito, brand new na yan ha. Pangunahan to, ang part number niya is B63H5970001. Lahat po ng pangunahan ng Aerox saka Aerox version 2 is magkakaparehas. Even NMAX na version 2 at NMAX version 1 pare-parehas po sila ng ng speed sensor. Nagkakaiba lang po sa part number kasi nga sa modelo ng motor ko anong year model. Ngayon, ito yung mga sakit niya. Buksan mo James yung sakit para mapakita natin sa kanila kung ano yung itsura ng sakit ng speed sensor. Ito po yan. Yan. Ito yung sa image speed sensor. Ito naman yung sa may sakit ng harness. Ayan. Red, blue, tsaka brown po yan ha. Yung color coding yan. Kasi nag-adjust na rin kami ng ng settings nung diagnostic. Tsaka yung parameters ng ECU. Yan. Ito yung normal niya. Yan. 15216. Actually, kaya nagkakaroon din ng issue yung IEC. Ni-repair namin yung ECU niya. Yan, okay na siya. Normal na. Test drive natin ngayon kung mamamatay pa yung motor. Thank you guys. Kung bago ka pa lang sa channel namin, like nyo lang or share yung TikTok page namin at saka YouTube at saka Facebook page namin. Maraming salamat.